ang bagay na naging problema kay Kevin Kembao kung bakit hindi ito nakuha sa limang NBA team sa Summer League. Alamin at sampal sa mga Pinoy ang ginawa ng Korean player na ito. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So nito nga lang ina-finalize na ang lineup ng mga kupunan sa 2026 NBA Summer League at sa lahat ng list ng mga NBA teams ay wala nga ang pangalan ng ating kababayan na si Kevin Kembao. Well, sa part ni KQ, masakit ito na parang hindi. Bakit? Dito muna tayo sa masakit na parte. Syempre masakit yan dahil nga sino ba naman ang basketball player sa mundo na ayaw makapasok sa NBA o kahit makalaro lang dito sa NBA Summer League? Wala naman siguro, hindi ba? Dagdag pa dyan na yung may representa sana ang ating bansa sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Kung sana ay good thing dahil purong Pinoy si kabayan. More on mga half Pinoy, 1/4 or 1/8 na lang yata mga malalaro sa NBA na nagre-representa sa atin. Di tulad ng China at Japan na mga purong Asyano ang kanilang mga NBA players. Pero dito naman tayo sa hindi masyadong masakit dahil though hindi natupad ang kanyang NBA Summer League goal ay nakuha naman ni KQ ang essence ng pagtungo niya sa US. Ito nga yung makagain ng development sa pamamagitan ng pag-train nito sa dekalibreng coach tulad ng Sacramento Kings Affiliate Developmental Player Coach na si Coach Sam. Malaking bagay ito at syempre additional perks ay makapasyal siya sa Amerika ng libre. Pero ang pinakamagandang bagay na may uwi ni KQ sa Pilipinas ay ang mga bagay na kanyang natutunan at na-experience sa Amerika na kailanman ay di kayang tumbasan ng pera. At ang mga learnings na ito ay magagamit niya sa kanyang career sa ating national team at sa KBL ng Korea. Pero ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi nakasali si KQ sa Summer League? Kahit pa nga may 4 hanggang 5 NBA team interest ito. Well, may isang final factor tayo na i-reserve ako sa huli. Pero ito ang una ay ang posibleng late na pagpunta nito sa Amerika. Ang target kasi na pagtungo ni KQ sa Amerika ay June, kaso July na itong nakapunta. Try to imagine ng June ay kasagsagan ng mga private workouts ng mga NBA teams since almost done na ang season. Kaya bago pa mag-July ay nakapili na ng halos lahat ng mga kupunan ng kanilang mga malalaro. Kaya nga dapat yata 4 hanggang 5 NBA team workouts si KQ ay naging isa na lamang at ito nga ay sa Sacramento Kings. Sunod ay ang pagiging kapos nito sa media exposure. Yes, na-hype si Kai at na-expose pero hindi ba nakalaro ito sa Summer League? Bagay na kinapos si KQ dahil nga sa media block na nangyari patungo nito sa Amerika. Tandaan naging masama lang ang salitang hype dahil sa inside the box na pag-iisip ng ilan nating kababayan. Dahil sa other country ay matagal nang gamit yan lalo na sa Amerika at Europa upang mas maging matunog pa ang pangalan ng kanilang mga prospect. Dahil kung di ka laman ng social media ngayon at hindi ka pinag-uusapan ay paniguradong mas maliit ang tsansa mo na makilala ng mga NBA team scouts. At ang huli ay ang pagtanggi ni KQ sa direktang alok ng New York Knicks sa kanya last Summer League kung sana ay mas inuna nito ang kanyang legasiya sa kolehiyo. Walang masama sa ginawa ni Kevin Kembao at choice niya yon sa kanyang career. Kaso nga lang ay tila para itong tumanggi sa opportunity na isang beses lang darating sa buhay ng isang player. At ang good thing sa offer na yon ayon mismo kay Snow Badwa ay inoferan si kabayan dahil nga na-scout ito at di dahil nilakad lang ang pangalan nito tulad na nangyari ngayon. Na kung iisipin ay mas malaki sana ang chance nito para sa Summer League lineup dahil nga mismong New York Knicks ay nagustuhan nilang ipinakita nito noon sa Dubai. Kaya kung kayo ang lalagay sa kalagayan ng New York Knicks, libong mga player ang nag-aasam sa offer ng NBA team namin tapos i-decline lang, maglalatag ka ba ng another opportunity para sa player na ito? I-komento nyo lang inyong opinion sa ating comment section. Samantala, same thing ang ginawa ng isang Korean player sa ginawa ni KQ. Ito nga yung Korean Steph Curry na si Lee Jong-young na dapat nakaset na ito sa lineup ng 76ers kaso nga nag-pull out ito at lalaro na lang daw ito sa kanilang national team para sa FIBA Asia Cup Championship. Another good decision para dito kay Lee since country first, hindi ba? Pero in reality, sayang ang offer lalo na sure spot na ito sa lineup na kung iisipin sampal ito sa atin at iba pang mga bansa na abot langit ang dasal, may makalaro lang ng mga local players sa NBA o NBA Summer League. Tapos tinanggihan lang ng Korean player na ito. But anyway, yun lang at sa tingin ko kay KQ at Lee ay sana'y marami pang opportunity ang dumating lalo na sa National Basketball Association.